pag ako yung nag-check up, hindi ako nagmamadali. I really spend time explaining to them, ito po ang panganib ninyo. Ang panganib niyo po is 25% chance of death for the next 10 years. Pinapaliwanag yung bawat gamot. Kaya pag tinigil niyo ho yan, 85% ang risk niyo eh. Baka kunin kayo ni Lord. So, yun ang sinasabi ko. Nakatutok ang mundo sa mga kaso ng COVID. Paano naman kung ang problema ay hindi COVID? May mga hospital pa ba na pwedeng takbuhan ang ating mga kababayan? Marami yata tayong mga kaso ngayon na hindi nga COVID pero nangamamatay na lamang sa kanilang mga tahanan. Nagbabalik po muli at makakasama natin ang Pangulo ng Philippine Heart Association, ang ating cardiologist, Dr. Gilbert Villela. Hi Dr. Villela, welcome back! Magandang araw, Susan, and magandang araw po sa lahat na nakikinig at nanonood. Yes, Doctor. I'm sure po na marami namang hindi COVID cases. Tinatanggihan ba ngayon sa mga hospital? Hindi naman tinatanggihan. Ang sinasabi lang ay sa ngayon, maraming ospital na maraming pasyente may COVID. Kung hindi naman ikaw emergency at kaya mo namang ipagpaliban sandali yung iyong nararamdaman, di huwag ka munang pumunta. Pero kung yun ay chest pain o high blood na napakataas o nai-stroke ka na, huwag ka nang mag-atubili. Pumunta ka na kaagad sa mga ospital. Sa aking ospital na pinagkatrabahuhan, hinati namin ang aming ospital sa dalawa. Yung kalahati ay pang COVID, yung kalahati para sa mga pasyenteng walang COVID. At sila ay nabibigyan din ng karampatang tulong. In fact, ang aming ER, aming emergency room, Susan, dalawa. Isang pang walang COVID tsaka isang pang COVID. Kaya ituturo sa'yo ng triage. Meron kaming triage doon eh. Doon po kayo sa kaliwa, doon kayo sa kanan. Doon tuturo sa'yo kung saan ka pupunta. Pero Doc, hindi naman siya isa-swab test o para masigurado na hindi COVID kahit pa iba yung kanyang nirereklamo. O ini-screen muna, ini-screen. So meron mga taong nag-i-screen sa'yo sa labas. Kahit doon sa emergency room na pang walang COVID, naka-PPE pa rin sila for protection ng ospital. Kasi pag nahawa ang lahat ng mga taga-ospital, wala nang titingin at mag-aalaga sa mga pasyente. Kaya naka-PPE rin sila. Tapos ini-screen ka ulit, pangalawang screen mo yun sa loob. Titingin nila kung ikaw ba ay may posibilidad na mag-COVID. Pero sige, mukhang stroke to, confine na natin. Pero bago ka ipasok sa loob ng ospital, isa-swab ka para malaman kung saang ward ka ilalagay. Doon ka ba sa ward na pang-COVID o ward na hindi pang-COVID? Pati yung SOP po yun. SOP talaga yun. Mag-isa-swab bago siya ma-confine. Kasi baka mahawa mo ang buong ospital, kasi Delta ka, mahawa mo ang buong ospital, kababa naman ang lahat ng pasyente. Wala na silang pupuntahan lalo. Tapos, kung makapasok mo sa ospital, wala namang mag-aalaga kasi naubos yung nurses, naubos yung mga doktor, na-quarantine lahat. Sina-expose sa iyo. Kaya binabantayan din ng yung polisiya na yun ay para din sa proteksyon ng mga ibang pasyente na nangangailangan ng ospital. Pati nga yung bantay, Susan Pag nag-insist ka na gusto mo na may bantay ka sa loob, sinaswab din yung bantay o kaya ina-antigen test. Tapos yung bantay, nakasama mo sa loob ng kwarto, hindi na siya pwedeng lumabas. Hindi siya pwedeng lumabas para bumili ng pagkain o bumili ng gamot. Nandun ka na, yung bantay mo, dadalhan na rin ng pagkain ng ospital kasama sa bill mo. Non-COVID case po ito Oo, non-COVID. Na pwedeng may bantay na kasama na sa bill. Correct. Yung COVID, bawal ang bantay Ang hirap naman. Isipin nyo, lahat pala dadaan sa magsa-swab test siya para masiguradong walang COVID. Pero, posible din, Doctor, na iba yung kino-complain niya pagdating ng hospital and then sa bandang huli, nahawa rin siya ng COVID. May ganon. Samantalang. So, there is no perfect world talaga. Walang perfect setup. Kaya lahat sa ospital, kahit na ikaw ay wala sa COVID ward, lahat kami nakasuot talaga ng PPE just for protection. Yan din po ang dahilan kung bakit marami ang may takot ngayon na pumunta ng hospital. Kung maaaring tiisin na lamang din nila sa kanilang mga tahanan, ginagawa na rin yung doctor Alam nyo, ang panawag, dapat gamitin mo ang iyong programa, Susan, doon sa mga may sakit para wag ka nang matakot pumunta ng ospital. Di wag kang
gumawa ng sitwasyon na kailangan mo magpa-hospital, number one, kung ikaw may sakit, sigurado meron kang maintenance. Wag kang titigil ng maintenance medication mo. Number two, sigurado kung may sakit ka, may mga pinagbabawal na pagkain at gagawin sa iyo yung doktor mo. Susundin mo yon. Kasi may high blood ka, umiinom ka nga ng gamot sa high blood, pero sabi ng doktor, bawal lang patis o bagoong o bawal ang dilata kasi maalat yun. Kain ka lang ng dilata. So, tataas ang presyon mo. So, therefore, may isugod ka sa hospital. Matatakot ka ngayon kasi baka mahawa ka ng COVID. So, ikaw ang gumawa ng problema mo. So, yun. Susunod sa doktor, iinom ng gamot at aalagaan mo yung sarili mo. So, pagbawa, ikaw ay may diabetes, tama na yung kalahating tasang kanin. Huwag ka nang magkutsara, chopsticks ang gamitin mo o kutsarita para hindi ka mapadami ng pagkain. Oo nga, yung pagkocontrol ay nasa amin din na mga Correct. individual, doctor. Pero totoo po, nung nagsimula ang pandemic, like, nung 2020 last year, marami kayong mga pasyente na before regular naman sila, di po ba, na nakakapagpa-check up. Pagkatapos huminto ang gulong ng buhay dahil hindi nagpupunta sa check-up, natakot na rin. Na-shock po ba kayong mga doktor nung makita ninyo yung result ng kanilang mga lab test pagkatapos ng mahabang lockdown o pandemic? In fact, sa aking karanasan, yung personal kong karanasan, hindi. Kasi yung mga pasyente ko talagang in-educate ko at higit sa lahat, tinakot ko. Sige ka, pag hindi ka uminom ng gamot, pag hindi ka umiwas, kukunin ka ni Lord. So, ganun lagi ang biro ko sa kanila. So, natanim ba sa isipan nila? So, ang nakita ko lang sa kanila is, 90% nagsitabaan. Nagtumaba sila lahat. Pero maganda naman ang chemistry nila at saka yung blood pressure. Pag ako yung nag-check up, hindi ako nagmamadali. I really spend time explaining to them, ito po ang panganib ninyo. Ang panganib niyo po is 25% chance of death for the next 10 years, this year and for the next 10 years. Pero itong gamot na ito, ang pangalan po nito is statin, will decrease your risk by 10%. Ito po naman ito, ang pangalan po nito ay ACE inhibitor, will decrease your risk for about 10%. Pinapaliwanag yung bawat gamot. Kaya pag tinigil niyo ho yan, 85% ang risk niyo Baka kunin kayo ni Lord. So, yun ang sinasabi ko. So yung pagtaba lamang ang napansin niyo talagang pagbabago nitong unang taon ng pandemic. Oo po, lagi daw sila nakaupo. Hindi sila makalabas ng bahay. Siyempre yung pagpunta sa palengke, para na rin exercise yan Isang oras ka naglalakad sa palengke o sa mall. So, ngayon nawala. Maghapon siyang nakaupo, tapos walang magawa, kain ng kain. Kaya yun. So anong mga suggestion nyo, Dr. na, since hindi nga makalabas ng bahay at magpahanggang ngayon kahit nga sabihing hindi na senior or hindi bata, takot na rin lumabas. Gamitin niyo po ang media, ang social media. Mag-download kayo ng ang dami po exercises sa YouTube. Pati mga sayaw-sayaw lang. Tapos download niyo po yung PHA app, yung Philippine Heart Association app o kaya yung Philippine Heart Association website. Nandun po yung
Fit Heart Minute namin. Mayroon pong ituturo sa inyong exercise na pwede yung gawin, no, para kayo ay hindi tumaba. Tapos meron din pong mga advice doon kung ano ang dapat kainin, anong dapat iwasang kainin. O kaya yung feelheart.com. Dire-diretso, one word. Kahit sabihin pong hindi outdoor exercises, pwede sa loob ng kanilang mga tahanan. Oo. Yung iba kong pasyente na medyo may kaya-kaya, nung magbukas ang lahat ng mga few weeks ago, pinabili ko talaga na sila ng stationary bike. O kaya yung mga treadmills. So sabi ko, ilagay yung tapat ng TV ninyo para makatagal kayo ng 1 oras na naglalakad. So sa loob lang kayo ng bahay, hindi nyo kailangan mag-toothbrush o mag-rubber shoes o kung naka-duster kayo, pwede nang sumakay dyan, bahay nyo naman yan eh. So manood kayo ng TV habang kayo naglalakad para makatagal. Napakalaki po ba ng epekto niya na gumagalaw yung katawan nila sa halip na nakaupo lang o nakahiga lang? Definitely. Kapag ikaw ay hindi naka-exercise at tumaba ka, tataas ang demand ng katawan mo for medication. Either madagdagan ng milligrams ng gamot mo or madagdagan ang mga gamot mo. To begin with, kunwari, 4 na ang gamot mo, dahil sa pagtaba mo, dahil sa nawalan ka ng exercise, magiging 5 yun o 6. So, dagdag sa budget. Pwede namang hindi. May iba po kasi kampante na pag may maintenance medicine siya, iisipin niya ay controlled na yung lahat. Okay siya. Mali yun actually. Ang mga gamot ay naka-found o nakasalalay sa isang programa na tawag na lifestyle modification. Kaya ako matagal akong mag-consult eh. Bago ako magreseta, uunahin ko muna yung lifestyle modification. Ito yung mga bawal po. At ito yung uno niyang gagawin. Tapos ito po yung gamot. Kasi kahit na may gamot ka, kung wala kang lifestyle modification, kung pangit ang lifestyle mo, couch potato ka, lakas mong kumain ng maalat, mahilig ka sa chips, pag nag-Netflix ka, 2 supot ng Lay's na uubos mo, ay nako. So talagang kahit na napakamahal ng gamot mo, hindi yun tatalab. Ano na lang pong snack nila kapag nanonood, wari ninyo. Tip nga ni doktor. Namang ginawa sa akin ng misis ko. Ako, hindi ako tumaba. Ganito talaga katawan ko. Mataba ako talaga. Ang ginawa ng misis ko, nung magbukas tayo, namili siya ng maraming lumpiang, sariwa, o kaya chapsuy. Yung chapsuy. Nagluto siya ng maraming chapsuy. Tapos nilagay niya sa mga disposable plastic na lalagyan. Yung nabibili mo sa palengke o sa mall. Tapos, pinaglalagay niya doon. Tapos, nakapatas yung sa ref ko. Nakapatas sa ref sa may tabi ng TV. So, yung nanonood ka ng news o kaya ng CNN o kaya ng movie sa TV mo at gusto mong kumain ng snacks, papunta ka lang doon, kuha ka ng isang chapsuy container, ilagay mo sa microwave, kainin mo, busog ka rin. Para kang perfect yon. Chapsuy o kaya lumpiang sariwa o lumpiang ubod. Yan ang mga healthy snacks. Kahit makadami ka ng lumpia, walang masamang mangyayari sa iyo. Kasi gulay yan. Tama. Pag may sauce lang, yan, mag-aabay bawang ka lang. Pero napaka-healthy. So, nakatutok sa atin ang ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, Dr. Villela. At pare-pareho tayo ng pinagdadaanan ngayong pandemic. Pwede po ba bigyan nyo kami ng mga tip pa, paalala, bago po tayo magwakas? Go ahead po. Ang isang may sakit, maraming sakit sa puso, o high blood o diabetes, hindi ka kailangang ma-ospital. In fact, ang binibiro ko lagi ang aking mga pasyente, pag na-ospital po kayo, ang tawag ko sa inyo, hindi pasyente, kundi tanga. Kasi sinabihan ko na naman kayo na kailangan lang uminom ng gamot, kumain ng tama, mag-exercise. Yun lang po ang pinapagawa ko. Kapag hindi kayo sumunod doon, sinong may kasalanan? Diba? Sino may kasalanan? At tuwing magkikita po tayo buwan-buwan, ano ang aking sinasabi sa inyo? Ano ang gamot sa nakakalimot? Paalala. Lagi kong, yun ang unang-unang sinasabi sa inyo. Itong bawal. So, tinuturong ko paano ang gagawin. Na-hospital pa rin kayo. Sino ang tanga? Hindi kayo. So, yun. Hindi kailangan ma-hospital. Iinom ng gamot. Yung maintenance po ninyo, please, do not miss it. Do not miss it. It will save you from going to the hospital.
Number 2, kung wala ka namang gamot, wala ka namang cancer, you're healthy, keep healthy. Keep healthy. Huwag kang kakain ng kahit anumang sobra ay masama. Sobrang alat. Ang tanghalian mo, ang almusal mo ng hotdog, ang tanghalian mo ay dilatang corned beef, ang hapunan mo ay dilatang salmon, di puro dilata. Alam niyo po ba yung dilata para ma-preserve yung food doon? Asin po ang preservative. Tambak na asin. So napaka-taas napaka-alat kaya tatasoon yung presyon, ma-hospital kayo. Kaya mag-iingat po kayo. Kaya namang huwag ma-hospital. Thank you very much, Dr. Villela. Si Dr. Gilbert Villela, mga kaibigan, ang Pangulo ng Philippine Heart Association, muli po napapanahong mga paalala sa ating mga kababayan saan man sa mundo sa pag-iingat po sa ating mga kalusugan. At syempre, tayo po ay may mga responsibilidad sa ating mga sarili mismo para pangalagaan ang ating kalusugan at nang hindi po tayo nadadala sa hospital at mabingit pa tayo sa kamatayan. Very timely reminder mula po sa Philippine Heart Association. Mahigit 24 na taon nang naglilingkod sa ating mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa Bantay OCW Foundation. Patuloy po tayong magtulong-tulong upang mas marami pa tayong matulungan. Follow us on YouTube, Facebook, and Twitter. Mula sa Inquirer.net, Inquirer Television, at Radyo Inquirer Online, sincerely yours, Susan K.